natin si Mr. Bot Jocano, isa siyang anthropologist at naging professor ko siya. Huwag na natin balikan ng taon, sometime ago sa UP. X number of years ago ba yun? Yes, X number of years ago. History is history, no? Tama na. Move on na. Okay. Napos na natin yan. Okay. Si Sir Jocano, pag-uusapan natin ngayon ay yung harana at yung sinasabi nilang parang pamamanhikan, yung mahirap na panliligaw. Bakit nga ba sa panahon natin ngayon ay nawawala na? Parang nawawala na. Actually, parang lang yun. Pero sa totoo lang, hindi. Kasi una, yung sabi mo harana, anong iniisip natin? Traditional na harana, doon sa ilalim ng bahay ng bintana, manggigitara. Hindi naman practical sa syudad yun eh. Pero yung mga iba't ibang paraan para yung pagpaparamdam, papahiwatig ng emosyon, meron din yan. Yung iba, kabataan, dahil nga may social media, ano ginawa nila? Gumawa ng video, pinost doon sa Facebook ng nililigawan, yung mga ganyan. O magpo-post ng public na video na kumakanta. Ginawa yan ng isang estudyante ko, by the way. Wow! Sabi ko, ganyan-ganon siya. Tapos 2 weeks later, umuo. Di ba? Okay. So, bumenta, di ba? Tama po kayo dyan, sir. Kasi di ba dati daw, nauso ang harana because wala pang kuryente noon. Wala pa silang. Ito, modern technology. Medyo modernong paraan Nag-adjust lang. lang Pero yun. harana pa din. Kasi isa rin yan, yung panliligaw na sinasabi natin, hindi siya solo lang na effort ni lalaki kay babae. Ano siya, grupo-grupo din yan Kasi noon, yung harana, syempre, yung manliligaw talaga, kakanta yan. Kasama niya yung mga kaibigan niya. So, nagbaback up yun. Yung wingman niya, ika nga mga bro. Yes. Alam mo yun, kung napapanood nyo yung dating comedy ni Dolphy, si Yes, Panchito. Panchito at si Babalu. Yung si Babalu. Ilaw. Yan yung parating may mga, yung patawa din na may translation sa mga kanta. Ganda-ganda nun no? Sa gabing madilim, brown out. Brown out. Ayun. Pero nagbago din ang panahon. Nagbago din yung tinitira natin. Hindi na practical pumunta sa apartment ng girl. O doon sa bahay. Or condo. Hindi ka maririnig. At saka hindi ka papapasukin ng administrasyon. Lalo na yung iba. So ang gagawin ng iba din, yung panliligaw, baka maaaring hindi harana, kung harana ang pag-usapan. Pero, dinadaanan pa rin sa grupo. Tutulong yung barkada, may tutulay, tapos ipapaabot yung ganito, kakausapin si girl. Yung nga lang, minsan may risk din yun. Kung yung tulay ang natutulay na, tama. Nangyari din yun. Kilala ka ng ganun, di ba? Nauna sa tulay. Nauna sa tulay. Kaya naharang na doon sa tulay. May checkpoint. Oo nga na-checkpoint siya. Ang tulay ang natuloy. So yung ibang, nagbago din lang yung paraan. Tapos yung sinabing pahirapan pa sa panliligaw, actually hindi rin nagbago yun Kasi yung sinasabing pahirapan yun, kakakilala yun. Kaya minsan yung girl, gusto niya makilala yung guy. So, hindi siya oo kaagad, pero pagkakataon na makilala yung ugali. Kung mautak si guy, hahayaan lang niya yan. May isa akong kaibigan na nakaabot siya ng 14 years na panligaw. 14. 14 years, ha? 14 years. But, finally, nung umuo si girl, napaka-happy na couple silang dalawa. Kasi, nakilala niya ng husto, pero yung girl may ibang plano din sa buhay. Pasensyoso na yung lalaki. No, yung talagang nagtiyaga talaga doon. Kaya may kasabihan tungkol sa mga nilalaga, sa mga may tiyaga. Sir, kasi dati daw nung unang panahon, pagkaharana, nauuso din yung sasagot din yung babae. Kung ano yung totoo niyang nararamdaman hanggang sa sagutan. Dito din ba ngayon sa modern times may ganun pa rin? May ganun din Nagbago lang din yung anyo, pero ganyan din yun. Sa tweets na daw. Sa Twitter, sa Facebook. Sagutan ng kanta di ba? Sagutan ng kanta dahil may artistry yun. Minsan din, sa traditional na epiko, ang magulang ang hihirit doon. Tapos kung sang-ayon din siya, papayagan niya yung anak niya na sumagot. Pag hindi, yan yung talagang haharangin niya. So kailangan ma-impress ng guy yung tatay. At yun yung isa pang tradition din na yung ibang sa panliligaw din, hindi lahat yan dinadaka-focus lang sa babae. Kailangan maligawan din yung magulang. Pamilya. Kasi yung makuha yung kalooban kasi alam mo yung
Na-influensyahan. Yung family. imaginasyon natin, na-influensyahan ng western style na pandiga. Alam mo, yung mga western movies, it's always guy and girl, guy and girl. Filipino setting, pamilya at pamilya yan eh. So, yung dating panahon, sisibak ng kahoy, iigib ng tubig. Tubig. Ngayon, anong gagawin? Magdadrive. Oo. Driver na yung driver. Si boyfriend ng driver. Para kay mother. Diba? At kay father. On the lighter note, kung dati, di ba meron daw mga instances pag hindi gusto yung guy, binabasa ng from Arinola. Oo. Ngayon, ano yung paano ginagawa niya ngayon? Ano yung counterpart Nako. niya yun? Ang dami naming jokes. Ay, gano'n. Nag-betray ng generasyon. May mga jokes din yung ibang kasama ko doon eh. Alam mo doon yung tipong kumahilig sa barel. You know? Biglang naglalabas ng collection tapos naglilinis. Iho! Kacha-kacha! Ano bang ano mo? Ha? Ano trabaho mo? Magaling ka bang magluto? Tinanong pa, magluto. Yung mga ganong tatanungin mo personal na question. Siyempre, si Guy, intimidated. Intimidated. Minsan testingan yun eh. Naglalatag ng banig. Tapos matutulog na. Para umalis na kasi masyadong makulit. Pero minsan, diretsahan din sasabihin ng tatay. Or isasabihin niya sa anak niya, hindi ko gusto yung kutob ko dyan eh. And you know, yung hindi mo rin matanggihan yung instinct kasi minsan, meron siya napipick up din na kakaibang vibe. Tama pala siya. Yung father's instinct yun, yung protective na instinct. Ganon din sa mother. Ganon din yun. So, minsan iyan yung paraan din, idadaan na lang niya dun sa isa. Or simple lang, bawal ka dito. Ganon lang kasimple na hindi bubuksan yung gate. Hindi makakapasok sa bahay. At pinaka-extreme na case, huwag kang bumalik dito. Ayoko makita ang pagmumukha mo dito. Pagsasabihan na talaga. Ayun. So I guess talaga nga hindi nawala yung essence ng panliligaw. Nagbago lang yung means at paraan. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin. Ayan, Mr. Bot Hocano, alam ko makikita kita sa UP. Pero sa mga gusto pong humingi ng advice sa inyo or mga tulad ng ganitong mga lessons, saan po nila kayo pwedeng Well, mahanap? nasa Department of Anthropology ako, third floor ng Faculty Center. Tapos nahahanap din ako sa Facebook. Yun. Ano po pangalan niyo sa Facebook? Bot? Ganun din, Felipe P. Hocano Jr. Nandun din ako. Tapos, ayun, pwede rin ako ma-contact to the department, mga ganun, or to my Facebook account. Yun. And sa mga UP students, kunin niyo siyang professor. I highly suggest. Magsisi kayo. Masaya siyang professor. Naku, baka magsisi kayo. Thank you so much, Okay. Mr. Bot Hocano. Isa po siya anthropologist and UP professor din. Maraming salamat po.